Kumuha tayo ng update mula sa Office of Civil Defense kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Nona at sa panibagong Bagyong Onyok. Makakausap natin sa telepono ang tagapagsalita ng OCD, Ma'am Romina Marasigan. Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon sa iyo, Maki, at magandang hapon sa ating mga kapuso. So, Ma'am, sa mga oras pong ito, ilan na po ba yung official count ng casualty dahil sa Bagyong Nona? As of the latest na itala sa ating ahensya, meron tayong dalawa na naitala na directly related na casualties dahil dito sa pananalasa ng Bagyong Nona. Merong, Maki, baka meron kasi tayo natatanggap na ilang mga reports mula dito sa ating communities at sa ating mga local agencies and ating mga local councils. Meron kasi itong na ilan po ng mga tao na itatala po nila na casualties. Ito po ay sinasubject po natin sa verification at validation ng ating Department of Health at Department of the Interior and local government. So at some point siguro ay maaari mag-meet din yung ating numero dito, pero hayaan po natin ang ating national agencies na maverika po muna yung mga details na natatanggap natin on ground. Okay, Ma'am. So, vini-verify niyo po ba yung sa Mindoro? Dahil sabi po ni Governor Umali, may 4 pong nasawi sa Occidental Mindoro. Tama ka dyan, Maki. Ito yung currently na pinag-aaralan din natin kung talagang itong mga casualties na naitala ay directly related sa Bagyong Nona. Ma'am, kumusta po ba ngayon ang Mindoro? Sobra daw yung pagkakasalanta doon ngayon. Totoo yan, sa latest na natanggap natin, patuloy na nakararanas na malakas na hangin at patuloy na pag-uulan ng ating mga kababayan sa Oriental Mindoro. Sa katunayan, meron natin tayo mga ilan mga pamilya na itala na nag-evacuate, lalo na dito sa areas ng Puerto Galera at sa Abra de Ilog. Kaya yung ating mga lokal na pamahalaan ay naghahanda na din sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan at patuloy din yung ating pag-establish ng ating komunikasyon at pati na rin yung ating mga susunod pa na hakbangin dahil sa mga nag-iepekto ng Bagyong Nona. So, Mamang Mindoro po ay baha pa rin po hanggang sa ngayon, Tapos kung baha pa rin po yung mga ilang lugar sa Mindoro, gaano pa po karaming mga lugar sa bansa yung may baha dahil sa Bagyong Nona? Meron tayo mga ilan na flooding incident na naitala dahil nga sa mga patuloy na pag-uulan at meron bagamat yung naitala natin banda dito sa Eastern Visayas, dito sa Bicol Region, kung saan mga una na nalasa itong bagyo, medyo humuhupan at bumubuti na kasi ang panahon sa kanilang mga lugar. Ang mga latest na natatanggap tayo na flooding incidents ay hindi lamang sa probinsya ng Oriental Mindoro. Ang ating mga kababayan na nakararanas din ng mga patuloy ng pag-uulan dahil sa sinasabi nilang convergence nitong ating easterlies at kasama na rin dito yung ating kaulapan dahil sa bagyo, nakakaranas ang ating Central Luzon na patuloy na pag-uulan at ilang areas din sa probinsya ng Isabela. So binabantayan natin ang mga lugar na yan dahil may mga pagtatala na po tayo ng bahang lugar. So paano to, Ma'am? May panibago na naman daw na bagyo na papasok, hindi po ba? So yung mga evacuees po ba, ay magpapatupad po ba kayo ng mga panibagong preemptive evacuation? Sa kasalukuyan, namataan ng ating pag-asa itong Bagyong Onyok na maaaring magdulot ng pag-uulan dito sa ating areas ng mga regions natin sa Mindanao. At kung ito ay aakyat, ay maaari din makaranas ang ating Eastern Visayas na mga patuloy ng pag-uulan. Ang tinitignan po natin ngayon ay unang-una, talagang minamapa po ng pag-asa kung ano ang tatahakin ang daan na ito at gumagamit ng iba't ibang modelo para malaman natin kung ano magiging effective nito sa ating bansa. So far, sa mga ginagamit po nila, ang nakikita po nila ay habang lalapit ito sa ating bansa, maaaring humina po ang Bagyong Onyok. So, hintabayan na lang po natin ang magiging advice ng ating mga dalubhasa mula sa pag-asa para ikasan natin kung ano yung mga dapat na hakbangin na ating gagawin. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat sa iyo, Maki, at magandang hapon. Ginang Romina Marasigan, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.